poisonous yam. Pangalan pa lang, nakamamatay na. Meron kasi itong Dioscorin, isang uri ng natural na lason na pag kinain mo ng hindi tama ang proseso, maaaring magdulot ng pagsusuka, panghihina, pagkahilo, at sa maraming kaso, pagkamatay. Kaya sa video na ito, sasamahan natin yung mga katutubong maniday kung paano nila ito pinoproseso ng tama para maging masarap na pagkain sa panahon ng kagipitan. Ay. Mainit. Ito na. Handa na ba kayo? Sarap lang. Kulay oh. Uy. Kaisa na oh. Woo. Tinamaan nga. Kala ko ano pa yung ugat. Oh, meron na naman. Dasik ang lupa dito. Ito kap oh, malambot lang dito kap. Kaya maliit ko laman dito. Ayos. Ang nami, ito yung nakakalaso na nami. Paano nyo po kap natuklasan na kinakain pala ang nami? Yung mga ninuno namin noon, nung maliliit pa kami, yung pag wala kaming bigas, walang ibang pwedeng makuha na pagkain, yun. Meron pa nga yung ang tawag sa Quezon ay irok. Irok naman, iba naman po isa nami. Parang ganito rin ang proseso noon, pero mas matagal yun kaysa rito. Oo. Yeah. Dalawang puno lang ito mga kawild, pero sobra-sobra na. Kunin ko lang itong malaking ito. Itong isang puno lang na ito. Oh. Ganito po kap ang katamtaman na haba ng niya bagin. Oo. Para kunin na yung laman. Kapag maiksi pa po, yun ang nakalason. Oo, parang katulad nito. Ganito, mga ganito parang daw mga kawild. Tapos pag nahangin Ito? pag nahangin Natayon-tayon. yung yan ang nakakalasing. Yun pala. Nasubukan nyo na, kaya nalaman nyo po, nasubukan nyo. Nasubukan na namin yan. Kaya nalaman nila mga kawild ang nami by experience. Pag may dahon na ka, pwede pang pwede pang hukayin yun. Pag mayroon na siyang dahon, ganito na siya, nagkakaroon na siya ng butas-butas na ganyan. Oo. Para din siyang kamuti. Sakit ba ng kamuti pagka maedad ng laman. Ganito na rin. Hindi na masarap. Hindi na. Yeah, mabigat din. May din, may benching ko. Ito kaya yung kap, yung kwento na yun, na maraming Hapon ang namatay dyan dahil sa namo. Siguro ko totoo yun at kinukwento ng mga matatanda noon. Inabot ko yung lolo ko. Kahit yung lolo namin, kwento rin ng ganun eh. Yung kwento mga kawaid, yung lolo namin, nung natatalo na yung mga Hapon sa digmaan, namundok na yung mga Hapon. Siyempre, dumanas sila matinding gutom sa kabundukan. Nagukay sila ng mga nami, ganyan magkunin ako. Tapos ang ginawa nila, inihaw lang. Kala nila, basta't maluto, okay na yun. Hindi nila alam kung gaano kahabang proseso ang kailangan. So dami raw namatay doon dahil sa namo. Yung kinikwento mo kap kaninang nalasing kayo, anong gamot nyo dyan? Ay yun, nagkain kami ng asukal. Asukal. Pagkagising namin na kumain kaya kami ng ganito namin noon. Nasa tabing dagat kami.
ang ginawa namin baon, yung ganito, nami. Nami. Ngayon ka, at mga bata pa kami, nagluto kami ng ganitong nami. Minadali nyo. Minadali namin. Oo. Kaya nalasan kami. Yung pagkain nga namin nagkain kami alas 9 ng umaga. Nagising kami nadilim-dilim na. Ang tagal yung tulog, ano? Oo. Maraming namatay. Ito mga kawal, no? Parang naghihiwa tayo ng yatos. Sprinkles. Medyo maproseso. Pero libreng pagkain sa kagubatan. Sa baboy ko, Efren, kung yung mga baboy bagang native na nilalagaan lang ng bahog, hindi rin to pwede. Ay, hindi pwede ito. Patay din ang baboy, ano? Oo. Bagay, tao nga ay iyari din pag mali ang proseso. Asin. Mga kawed, parang sarap. Ang lalapad ng hiwa. Pero mataas pala ang content ng cyanide nito. Yun ang dahilan kung bakit nakakahilo. Pero simple lang naman ang gamot, sabi nila. Pag nahilo ka, kumain ka lang ng asukal. Yun lang daw ang gamot. Pero siyempre, pag kinain mo ito ng hilaw, ayun ang hindi kaya ng asukal. Hospital yung Kuya Efren, Kap. Pag kinain mo ito ng hilaw. Pero pagka naproseso naman siya, medyo nakulangan na lang kaunti sa baba. Kaya na. At pagkatapos hiwain sa maliliit na peraso ang nami, hindi pa po ito pwedeng kainin agad mga ka-wild. Ang susunod nilang ginawa ay ibinabad ito sa tubig na umaagos, karaniwan sa sapa o sa maliit na ilog dito sa bundok. Dito nila inilalagay ang mga hiniwang piraso ng nami at hinahayaan itong manatili sa umaagos sa tubig sa loob ng ilang araw. Dahil ang nami ay manatural na katas na maaaring makalason kapag hindi naalis, kaya sa pamamagitan ng pagbabad sa umaagos sa tubig, unti-unting nahuhugasan at nawawala ang matapang na lason sa laman nito. Makikita ninyo, hindi ito madali at hindi rin ito mabilis. Kailangan talaga ng pasensya, tamang kaalaman para maging ligtas kainin ng halamang ugat na ito. At dito natin mas lalong nakikita kung gaano kalalim ang kaalaman ng mga katutubo sa kalikasan. Dahil para sa kanila, ang kagubatan ay hindi lang basta pinagkukunan ng pagkain. Ito ay isang lugar na kailangan ding intindihin at respetuhin. At pagkalipas ng 5 araw na pagbabad sa umaagos na tubig, oras na para tingnan kung handa na ba itong kainin. At dito papasok si Nanay Dilia. Isa siya sa pinaka-eksperto pagdating sa pagluluto ng nami dito sa tribo. Wala na. Wala na. Sabi, pwede na. Matapos masigurong pwede na itong kainin, hinugasan muna nila itong mabuti. Binanlawan ng paulit-ulit para masigurong malinis na malinis ang bawat piraso. Sa simpleng prosesong ito, makikita natin kung gaano kahalaga ang kaalaman at karanasan ng mga matatanda. At ito yung isa sa proseso ng pagluluto ng mga manidi ng namu o nami. Nilalagay sa dahon ng anahaw at pagkatapos ay direktang iihawin. Ay ibang proseso, makikita natin sa video mga ka-wild. So yun mga ka-wild, matapos malinis at matiyak na ligtas ng kainin ang nami, oras na para lutuin ito. Ang nakakatuwa dito, napakasimple lang ng paraan ng pagluluto ng mga manidi. Wala nang maraming rikado o komplikadong proseso. Ang ginagawa lang nila, binabalot nila ang mga piraso ng nami sa dahon ng anahaw. Ang dahon na ito ang nagsisilbing natural na balot ng pagkain. At ang tawag daw sa prosesong ito ng pagluluto, binungo. Binungo, Kap? Binungo. Simple lang, sa Tagalog, binutno. Nagbubutno mo lang kasi. Kaya pag nasa gubat ka mga ka-wild at meron kang dahon ng anahaw, pwede ka na magluto. Pwedeng namu, pwedeng balinghoy, pwedeng kamuti, kung ano man ang maluluto mo sa gubat. Inutunan natin sa simpleng mga maraan ng tribo para
Yan. Para makasurvive dito sa bundok. Pagkatapos balutin, direkta na nila itong iniihaw sa apoy. Habang tumatagal sa init ng baga, unti-unting naluluto ang nami sa loob ng dahon. Hindi lang nito pinoprotektahan ng pagkain sa apoy, kundi nagbibigay din ito ng banayad na amoy ng dahon na lalo pang nagpapasarap sa nami. Sa ganitong paraan, makikita natin kung gaano kasimple ang pamumuhay dito sa bundok. Minsan, hindi kailangang maraming sangka para makagawa ng pagkain. Sapat na ang biyaya ng kagubatan at ang kaalaman kung paano ito gagamitin. At bukod sa dahon ng anahaw, magluluto din daw si Kap dito sa kawayan. Ganito yung mga ginagawa namin sa bundok pag wala kaming dalang lutuan, kaldero. Ganito yung ginagawa namin para masolusyonan yung gutom baga sa gubat, lalo na pagka naghahanting ng mga hayop sa gubat. Ganito yung ginagawa namin. Ito yung nagsisilbing ano niya, takip. Para yung yung init sa loob malugo yung yung laman niya. Habang umiinit ang kawayan, unti-unting naluluto ang lami sa loob. Parang natural na kaldero ang kawayan na ginagamit nila dito sa bundok. Habang tumatagal sa apoy, maririnig mo pa minsan ang mahina na pagpitik o pagsingaw ng kawayan. Senyales na kumukulo na ang laman sa loob. Sa ganitong simpleng paraan ng pagluluto, nakikita natin kung paano ginagamit ng mga manidi ang mga bagay na matatagpuan sa kagubatan. Walang kaldero, walang kalan, pero nakakagawa pa rin sila ng pagkain para sa kanilang pamilya. Ito ang karaniwang paraan ng pagluluto nila ng nami. Pero dahil daw may bisita ngayon, gusto nilang maghanda ng medyo espesyal na paraan ng pagluluto. Kaya sa pagkakataong ito, magluluto po sila ng nami na may gata ng niyog at kaunting asin. Habang kumukulo sa mahinang apoy, unti-unting hinihigop ng nami ang linamnam ng gata. Dahan-dahan lang ang pagluluto, parang hinahayaan nilang magsama ang lasa ng niyog at ang ugat na galing sa kabundukan. Simple lang ang sangkap, gata, asin, pero para sa mga manidi, isa itong espesyal na handa, lalo na kapag may bisitang dumadalaw sa kanilang komunidad. Sa ganitong mga sandali, makikita ang kanilang pagiging mapagpatuloy. Kahit simple lang ang buhay sa bundok, kapag may dumating na bisita, sinisika pa rin nilang maghanda ng pagkain na kanilang ipinagmamalaki at maibabahagi. Ito mga kawal, yung nami o namo na niluto sa gata na may kaunting asin. Napakaraming prosesong pinagdaanan ito bago makain. Pinanap sa gubat, 5 araw na ibinabad sa umaagos sa tubig, pagkatapos ay dahan-dahang niluto sa gata. So ito na. So every time na titikim ka nito, kakain ka nito, ang totoong kinakain mo, yung napakatagal ng kultura ng mga manidi dito sa bundok. Tama yung sabi nila, palibasa road trip siya, medyo habig siya sa mga road trip na madalas natin kainin, Gabi, San Fernando. Yung texture niya parang kamuting kahoy, pero meron siyang kakaibang lasa sa kanyang walang matitikman. Mainit. Ngayon naman tikman natin yung inihaw sa anahaw na nami. Una mo. Napakatagal na proseso ng pinagdaanan nito bago maging pagkain. 5 araw na binabad sa umaagos sa tubig. Pagkatapos ay dahan-dahang inihaw sa dahon ng inahaw. Kung di mo alam ang tamang proseso, papatayin ka nito sa bundok. Kaya hindi ko sinasuggest na subukan nyo malibang alam nyo kung paano. Finally. Alam mo ang pagkain na mainit. Basta mainit, masarap. Nagbibigay ng kakaibang aroma yung dahon ng anahaw. Alam mo, starter siya, medyo maraming harina. Kasi nga naman root crop siya. Medyo tuyo lang siya, hindi siya katulad nung nilagyan ng gata. Kasi inihaw siya. Hindi siya pwedeng ihawin na may sabaw kasi nasa anahaw nga siya, sa dahon ng anahaw. Masarap actually. Kapag kumakain ka nito, parang kinakain mo at tinitikman mo yung napatagal ng kultura ng mga tribong manidi.
Ignapit to, diyan. Sabi ng mga manidi, ito yung pagkain, pwede mong i-reserva. Bago mo lutuin, papatuyuin mo muna. Tatagal siya ng ilang taon. Kaya tinabag itong pagkain ng kagipitan. Pag mahina ang ani, walang masyadong pagkain, kinukuha ito ng mga manidi, pinang proseso, pwede mong i-embak. Panahon ng kagipitan, pwede mong kainin. Mabigat ito sa tiyan. Tutrap siya yun. Alam mong mabigat siya sa tiyan. Pero maguguni-guni mo yung energy na ibibigay nito sa'yo sa bundok. Ito na mga kawad, yung inihaw sa kawayam. Init pa. Natin yan. Merong ibinibigay na kakaibang lasa at aroma yung kawayam. Katulad yung barsam lang niluto siya sa kawali. Sarap. Yung ano, naglalasa rin yung kawayam. Tsaka nag-aamoy. Mas mabango siya. Pero palabasa matagal na binabad, pinigaan. Lasang-lasa mo yung pagiging harina niya. Medyo kahawig na siya ng lasa ng galyang. Ano, Kap? Hawig na siya ng lasa ng galyang. Kaya lang, napakaraming prosesong pinagdaanan bago maging ganito. At pagkatapos naming mabusog sa pagkain ng nami, naupo muna kami kasama ng mga malidi para magpahinga. Habang nagpapahinga, naisip namin ipapanood sa kanila ang mga vlog na ginawa namin kasama sila. Kaya inilabas namin ang cellphone at sabay-sabay naming pinanood ang mga video. Nakakatuwang makita ang kanilang reaksyon habang lumalabas sa screen ang mga eksena ng kanilang pangangaso, paggubat, paghahanap ng pagkain at ang simpleng buhay nila sa bundok, hindi nila mapigilang mapangiti at matawa. Sinubot mo, tinatali, ano po? May mga sandali pa nga na nagtuturo sila sa screen at nagsasabing, "Ako yan!" O kaya ay tinatawag nila ang pangalan ng kanilang mga kasama. Para sa kanila, napakasayang makita at mapanood ang sarili nilang buhay sa video. Mga simpleng eksena lang para sa atin, pero para sa kanila ay isang alaala na nagpapakita kung paano sila nabubuhay dito sa kagubatan. Sa mga gantong sandali, mas lalo nating nararamdaman ang paggawa ng vlog ay hindi lang tungkol sa pagkuha ng video, kundi tungkol din sa pagbabahagi ng kanilang kwento at pagpapasaya sa kanila kahit sa simpleng paraan. Nabusog tayo doon mga kawild, grabe, ang bigat sa tiyan. Siyempre, lubusan tayo nagpapasalamat kay Kapitan Celso, siya po yung kapitan ng mga malidi dito sa Tumbaga, Camarines Norte. Maraming salamat, Kap. Walang ano man. Pero nagpapasalamat din po ako sa inyo. Gagawa ng yung mga Tradisyon. technique namin sa pagluluto. Pag kahit walang kaldero sa gubat, eh, Naibahagi niyo. naibahagi ko po sa inyo. So yan mga kawild, kung sakaling maligaw tayo sa bundok, sa gubat, katutunan natin sa video ito kung paano magluto sa dahon ng anahaw, saka sa kawayan. Saka yung tamang proseso kung paano lulutuin yung nakakalasong nami o namo nang hindi na makalason. Maging masarap na pagkain sa panahon ng kagipitan. Hindi lang yun, binigyan tayo ni Kap ng binhi. Oh. Ngayon taon po yan, Kap. Pwede na namin hukain uli. Isang taon lang. Isang taon lang. Basta tumubo yan, isang taon lang. Pwede mo na yung hukayin. Kasi nalaman yan, marami yan nalaman yan. Parang ano yun. Katulad ng hinukay natin doon sa gubat. Sa muli po, huwag kayong kakain malibang may gabay ng eksperto na marunong magproseso nito. Kasi totoo, nakakahilo, nakakapagtai, nakakapanghina, pwede makamatay pag mali yung proseso. So, Kap, may bibigay nga pala kaming kaunting regalo sa iyo. Pagpasensya mo na. Doon po namin ibibigay sa bahay mo. Kasi sa ngayon, andito tayo mga kawaid sa koperahan ni Kap Celso. Andito tayo mga kawaid sa bahay ni Kap Celso. Tayo yung gumawa nito. Pangatlong bahay na ginawa natin simula nang tayo ay matutong mag-vlog. Buhay pa rin, no? Kaka-proud. Ako po, Timonit. Gas po, para sa inyo. Ano lang? Ito si Monet, ang prinsesa ng mga manidi dito sa Tumbaga. Salamat po. Pasensyahan nyo na. Mga kawild, kaya friend, siya po yung pinakamaedad na dito sa tribu, sa Tumbaga, Camarines Norte. Kung naalala nyo, siya yung pinakauna nating pinabahayan, kaya lang 5 years ago na, kinain na ng anay yung bahay na ginawa natin. Kaya dito siya gumawa ng bahay. Sige po, kuya friend, gagabihin kami. Wala na kami. Once again, salamat sa panonood. While